Sample problem on resultants and forces. Basahin lang natin yung sample problem natin. Determine the angle between the two forces if the resultant force is 800 Newton, F1 equals 400, and F2 equals 600 Newton. So, medyo kakaiba to compared sa mga previous na sample problems natin. Kasi ngayon, given na yung magnitude ng resultant force, ang pinapahanap lang sa atin dito is yung angle ng angle between the two forces na given. So, ito yung figure natin, no? So, meron tayong parang screw dito, and then, yun meron tayong dalawang forces, F1 and F2. So, since bigger si F2, no, that's 600 Newton. So, ito, mas bigger si F2 compared dito sa F1. Medyo leaning towards F2 yung R natin, no? Kasi nga, mas malaki yung magnitude niya compared dito sa F1 natin. Ang una natin gagawin dito is gagawa tayo ng force triangle connecting the three forces, no? Yung F1, F2, and then you have the resultant force. So, madali lang naman paggawa ng triangle, no? I-extend mo lang or ipo-project mo lang yung isang force dun sa kabilang force, tapos i-connect mo na ngayon yung heads and yung head tsaka yung tail nung yung tatlong forces. So, ito na yun, no? So, gagawa tayo ng F1, tapos F2. So, medyo mas mahaba si F2 compared sa F1 kasi nga 600, tapos 400 lang si F1. And then, i-connect natin si resultant from the tail dito sa F1 papunta dun sa head ng F2. And of course, magiging mas mahaba siya, no? And then, yun, kasi naman 800 Newton siya, no? So, ang pinapanap sa atin dito is yung theta. That's the angle between, no? The 400 and 600. So, kung i-extend natin yung 400, ito na yun, no? Yung theta na yan. Yan yung theta din dito sa figure natin, which is the angle between F1 and F2. Tapos meron pa tayong isang unknown din na angle which is designate natin siya as alpha. Ngayon makikita natin dito sa figure natin, meron tayong dalawang given na sides, tapos merong angle in between na unknown. Pero meron ding opposite na side na given. So, ang gagawin natin dito, makukuha natin si alpha, no, as gagamitin natin yung cosine law. And then, si theta naman, makukuha natin siya as the difference lang ng 180 degrees, yung total na sum ng isang horizontal na line, na yung angle na yan. That's 180 minus alpha, that's theta. So, ito na yun, yung equation na yan. That's theta equals 180 degrees minus alpha. Tapos, yun nga, no, yung sinabi natin kanina, yung alpha, makukuha natin siya gamit yung cosine law. Ito yung general equation ng cosine law. That's c squared equals a squared plus b squared minus 2ab cosine theta. So, yung theta is the opposite ng side C. So, in this case, yung C natin is 800, A is 400, B is 600. Tapos, yung opposite na angle ng 800 is C alpha. So, substitute lang natin yung mga values natin, and then, pwede natin i-evaluate yan, and then arc cosine, or pwede naman na gamitin natin yung shift solve na capability ng calculator natin. So, that's 800 squared alpha equals 400 squared plus 600 squared minus 2 times 400 times 600 times cosine of unknown, no? Unknown, and then yun, shift solve mo na, makukuha mo na yung x as 104.5 degrees. Tapos meron na tayong alpha, that's 104, isa-subtract lang natin siya dito, no? Sa 180 para makuha natin yung theta natin. So, 180, oops, nadugtong, 180 minus 104.5 equals 75.5. So, confirm naman yung value natin ng theta. No? Yung sinulat natin dito, confirm na siya sa calculator. So, yun, that's the angle between the two forces. 105 degree, hindi, 75.5 degrees. So, I think yun na yun para sa sample problem na to, no? So, see you again sa mga next sample problems natin. And thank you again for watching.